Hello po sa lahat. So ngayon naman po sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ang tanong po niya ay ito po. So good day attorney, ask ko lang po sa company po kasi namin nasa HR office po ang phone. Allowed po sila mag-answer ng calls kaso po hindi naman po nila nasasagot or sinasagot talaga. Okay, so yun po yung katanungan ng isa nating masugid na followers. So ano ba kasi ang tingin ng ating batas tungkol sa paggamit po ng ating cellphone during yung paghawak mo ng ating cellphone or paggamit ng ating cellphone during office hours. So sabi po niya doon po sa kanilang company, pinagbabawal po, so yung kanilang cellphone iniiwan po sa kanilang HR. So kung meron daw pong emergency, so ang sumasagot po ay ang kanilang HR, pero not most of the time ay nasasagot ng HR. So ang actually ang continuation niyan is paano kung may emergency at hindi niya po nasagot at merong issue, nasa matter of life and death yung taong sumasagot. So ano bang tingin ng batas dito sa problema ng ating follower? So ang sagot po natin dyan is that sa ilalim po ng ating labor code, mayroong mga regulasyon tungkol sa paggamit ng cellphone sa trabaho. So karaniwan, pinapayagan ang mga employers. So yung employer natin, pinapayagan po sila na magpatupad ng mga patakaran tungkol sa paggamit ng cellphone upang mapanatili ang produktibidad at maiwasan ang istorbo basta't ito ay makatuwiran at hindi labag sa batas. So, kung may emergency, mahalagang mayroong probisyon ang kumpanya na magbigay daan sa empleyado na makipag-ugnayan. So, yun naman yun. So, dapat yung ating HR dyan, dapat hindi siya, di ba? Dapat lagi niyang tinitingnan kasi otherwise, okay. So, kung mayroong mangyari in times of emergency, pwede siyang managot dyan. Kasi nga, di ba, hindi na siya nakasagot. So, tingnan nga natin kung ano ba kasi ang nakasaad sa ating labor code. So, wala kasing, ang problema kasi, sa ilalim ng ating labor code, wala pong direktang binabanggit. So, ang pagbabawal ng cellphone, subalit ang mga employer ay may karapatang magpatupad dito or gumawa ng kanilang polisiya para sa maayos na operasyon ng trabaho. So, ang punto na lang dito is that dapat ang mga patakaran ay dapat makatuwiran at nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at pagiging produktibo ayon sa pangangailangan ng kumpanya. So, paano na ngayon? Yan ang tanong. Paano kung emergency? So, wala bang safety net yung isang employee? Kung kasi yan sa isip natin kung paano kung may emergency nga talaga naman. So, dapat malinaw na provision sa internal policies ng kumpanya para sa mga emergency situation. So, yan pong titingnan ninyo, yung inyong employee handbook, kung meron bang provision doon tungkol sa pagbabawal ng paggamit ng cellphone, and dapat merong justification kung bakit you are prevented from holding your cellphones. And at the same time, dapat meron pong nakalagay doon ng provision tungkol sa emergency. Kung paano kung may emergency nga talaga, di ba? So, yun ang dapat nandun sa ating sa kanilang, okay? Sa amin kasi hindi naman bawal kasi nga nasa marketing kami, so of course, lagi kang nakahawak ng iyong phone kasi yung client mo tatawagan ka. So, maaring maglaan o ng oras para sa mga empleyado na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya o magkaroon ng maikling tawag, lalo na kung malubha ang sitwasyon at may kinalaman sa pamilya. So, yun naman pala kailangan palang maglagay lang ng tawag nito panahon. Okay, like for example, rest break, di ba? So, may time kayong kunin yung inyong cellphone para tawagan po ang inyong pamilya. So, in times of emergency. So, what else? Kung lunch break, di ba? Kasi may rest, pa rin kayo di ba? Yung coffee break na 15 minutes, so pwede rin tingnan yung phone. And then after nyo nakita,
o nasagot yung phone ninyo. So what's next? During lunch break, and then another coffee break in the afternoon, and then pag-uwi na kayo, di ba? So ang mga empleyado na may mga emergency ay maaaring kailangang makipag-usap sa kanilang supervisor or HR department para sa karagdagang gabay or tulong. So ano bang gagawin mo kung yan ay may issue sa'yo, yung paghawak po ng cellphone na pinagbabawal ng inyong kumpanya. So, una dyan is tingnan nyo muna ang inyong employee handbook. So, nakasaad ba yan? Yung pagbabawal sa paggamit ng cellphone. Kasi hindi naman pwedeng gawin lang ng HR yan na her own volition or yung sa kanyang sariling decision, di ba? Yung HR para decision. So hindi pwede 'yon. Dapat yung pagbabawal sa inyo na humawak ng cellphone ay dapat nakasaad po sa internal policies ng kumpanya. Okay, so next is maging handa sa mga emergency. So at alamin kung sino ang dapat kontakin sa HR or supervisor kung kinakailangan. So I suggest na siguro naman sa kumpanya ninyo meron din kayong landline na phone or phone na cellphone din na gamit ng kumpanya na para sa lahat. Ngayon, yung phone na yon ay nakalagay lang doon sa department ninyo, diba? Nakalagay sa department ninyo na kung merong emergency involving your family, for example, yung family ninyo, alam nila yung hotline na tatawagan sa inyong kumpanya. So, na hindi na kailangan yung cellphone nyo kasi yun nga yung cellphone ninyo ay may policy na bawal po kayong gumamit ng cellphone habang kayo ay nagtatrabaho. Para at least yung information, wala nang kailangang validity ay, ang tawag dito, wala nang kailangang, validation doon sa tumatawag kung kapamilya mo ba yun or hindi. Kasi siyempre naman yung family mo sa kanila mo lang naman binigay yung inyong numero, tama po ba? Okay, so kasi ang ang kaya tayo nagtanong, dahil nga inaalala natin yung ating pamilya. So ngayon, ang tip natin dyan is that dapat yung kumpanya ninyo meron na talagang official cellphone number na gagamitin ng inyong pamilya kung merong emergency. Okay, so sa part naman ng company, mas madali na sa kanila kasi 'di ba, meron ng phone na designated for emergency purposes na pwedeng tawagan ng inyong family kung mayroong emergency. So ano sa tingin niyo, 'di ba? So tip din natin sa mga taga-HR. So I hope na narinig nyo to, napanood ninyo para at least hindi na yon magiging issue sa inyong mga empleyado. Or kung sa tingin nyo ay hindi makatuwiran ang patakaran sa pagbabawal ng cellphone o kung may nakaligtaang provision para sa emergency, maaari po kayong kumonsulta. So una, halimbawa kasi sa department ninyo, di ba? Merong ini-impose na polisiya ang inyong boss na hindi kayo pwedeng gumamit ng cellphone. Ngayon, gusto nyong questionin yon. So, kanino kayo mag-question? Sa HR. So, dito naman sa problema niya kasi, HR na yung nag-issue ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone during office hours. So, ngayon, kung meron kayong, sa tingin ninyo, hindi ito makatuwiran sa parte ninyo, gaya ni follower natin, na parang feeling niya, hindi tama itong ginagawa ng HR na hinohold yung kanilang cellphone at wala namang siyang ginawang paraan para makontak man lang kayo in case of emergency gaya ng binanggit ko nung una, di ba? So kung meron pa kayong karagdagang tanong diyan at hindi pa nasasagot, so pwede po kayong dumulog sa Department of Labor and Employment. So I hope maliwanag po 'yan. So advice ko rin po sa inyo, dapat kasi panoorin niyo ng buo yung mga explanation ko, hindi lang yung sumasayaw. Kasi kayo mahilig kayong manood ng mga sumasayaw or sinusunod mo sila. Yung problema nyo, hindi sila ang nakakasagot, kami po. Okay, so panatag ang loob ng taong may alam hanggang sa muli.